Cheng. Taong 15, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang noong hari ng Tondo na sila Cantula, na kalaunan ay nagpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap lang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o kaharian nila Cantula, noon naisipang tayo ang simbahan ng Santo Niño de Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas iingatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at binibisa ng pilak na nilulublob sa ninuno na ginto. Kaya't ito'y naging takong pansin sa mata ng mga masasamang loob, pinag-iintinisan at ninakaw sa loob mismo ng simbahan. Hulyo 14, taong 1972, na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño de Tondo. Sa taon na nasabi, isang mabisalang bagyo ang humagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay walang upay na nanalangin ang mga deboto ng Santo Niño na muli itong maibalik sa kanyang harian. Isa ang noong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay matigil na ang dilubyong kanilang kinakaharap. Sa tulong ng dating unang ginang at presidente ng ating bansa, ay unti-unting nakita at naibalik ang magkakaiwalay na parte ng Santo Niño at muli itong binuo. Agosto 2, taong 1972, nang ipresisyon mula Malacanang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at na muling may balik ang imahe sa kanyang harian, ay milagrosong ang araw at tumigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kapistahan ng Santo Niño de Tondo ay tinawag na Lakbayong Festival. Lakbayong na hamon sa salitang lakbay at sayaw na dinanag sa libo-libo mga deboto. Bitbit ng anilyo nila Santo Niño na sinasabay-sabay sa siyaw bilang pupuri at pasalamat